Sa mga nakalipas na araw, umani ng matinding batiko sa social media ang batang basketball star na si Kiefer Alas matapos ang malagim na pagkamatay ng kanyang mga teammate na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ngunit ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit siya nasangkot sa kontrobersya? At ano ang lumabas na resulta ng mga investigasyon? Alamin natin ang buong kwento. Isa si Kiefer Alas sa mga pinakakilalang young basketball prospects sa bansa. Bago pa man siya tuluyang mag-commit na maglaro para sa Ateneo Blue Eagles noong Marso 2026, kinikilala na siya bilang isa sa pinakamahuhusay na high school basketball players sa Pilipinas. Hindi rin maikakaila na nagmula siya sa isang pamilyang malalim ang ugat sa basketball. Anak siya ng veteranong coach na si Louie Alas at kapatid ng PBA player na si Kevin Alas. Gayunman, nabalot ng matinding kontrobersya ang kanyang pangalan matapos ang trahedyang naganap noong Hunyo 8, 2026 sa Dipaculao, Aurora. Sa naturang insidente, nasawi sa pagkalunod ang kanyang mga kasamahan sa koponan na sina Rene Baterbonia at Divine Adili habang isinasagawa ang isang team building activity. Kasunod ng trahedya, mabilis na kumalat sa internet ang iba't ibang espekulasyon. May mga nagpalutang ng paratang na dumaan umanos marahas na initiation ang mga biktima. Lumabas pa ang mga chismis na nilagyan umano ng mabibigat na bagay ang kanilang mga paa bago sila nalunod. Gayunman, mariing itinanggi ang mga alegasyong ito ng mga autoridad at maging ng kampo ni Kiefer Alas dahil wala umanong ebidensyang sumusuporta sa naturang mga paratang. Hindi rin nakaligtas si Kiefer sa mga walang basehang akusasyon. May ilan na nagsabing mayroon umanong alitan o kompetisyon sa pagitan niya at ng ilan sa mga bagong miyembro ng koponan, kabilang si Rene Baterbonia. Dahil dito, may mga netizen na nag-akusang hindi umano nila agad tinulungan ang mga biktima nang mangyari ang insidente sa dagat. Lalong lumaki ang mga haka-haka dahil naging limitado ang impormasyong inilabas ng pamilya at ng unibersidad sa mga unang araw matapos ang trahedya. Dahil sa kakulangan ng opisyal na detalye, maraming tao ang bumuo ng kani-kanilang haka-haka at ibinuhos ang sisi sa mga nakaligtas na manlalaro, lalo na kay Kiefer Alas na isa sa pinakakilalang miyembro ng koponan. Kalaunan, nagsalita si Kiefer Alas sa isang panayam at ibinahagi ang kanyang naging karanasan. Ayon sa kanya, nasa dagat silang lahat nang bigla silang salubungin ng tatlong magkakasunod na malalakas na alon na sinabayan pa ng matinding agos. Aniya, maging siya at ang kanyang teammate na si Sam Reyes ay halos mawalan na rin ng lakas at muntik nang hindi makaligtas kung hindi sila natulungan ng iba nilang kasamahan. Samantala, naging viral din ang isang larawan ni Kiefer na umano'y nakatayo lamang sa dalampasigan habang nagaganap ang trahedya. Dahil dito, marami ang agad naghusga na wala siyang ginawa upang iligtas ang kanyang mga kasamahan. Gayunman, hindi sapat ang naturang larawan upang maipakita ang kabuuang pangyayari, kaya nananatiling mahalagang isaalang-alang ang buong konteksto ng insidente. Isa pang naging usap-usapan ay ang pagbisita ni Kiefer Alas sa burol ni Rene Baterbonia. Napansin ng marami na hindi tinanggap ng ina ni Rene ang kanyang pagmano. Isang tagpong nagdulot ng iba't ibang interpretasyon at reaksyon mula sa publiko. Sa isinagawang investigasyon, inihayag ng Department of the Interior and Local Government o DILG na ang mga nakaligtas na manlalaro, kabilang si Kiefer Alas, ay itinuturing ding mga biktima ng trahedya at hindi mga suspek sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan. Samantala, ang isinampang kaso kaugnay ng umano'y paglabag sa Anti-Hazing Act ay nakatuon sa mga responsable sa umano'y hindi autorisadong training camp. Kabilang sa mga pinangalanan ang nagbitiw na coach na si Tab Baldwin at 10 iba pang miyembro ng coaching staff at hindi ang mga manlalarong nakaligtas sa insidente. Sa huli, ipinapaalala ng pangyayaring ito kung gaano kahalaga ang paghihintay sa resulta ng opisyal na investigasyon bago magbigay ng konklusyon. Sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang impormasyon, ngunit kasabay nito ang panganib ng maling balita at mga akusasyong walang sapat na batayan.